Hi guys, have a nice day and thank you for watching English Caravan and welcome to the latest and the newest Q&A para sa mga Pilipinong gusto mag-visit visa at mag-tourist visa dito sa Dubai. So guys, alam po natin na meron pong changes sa UAE law tungkol po sa pag-visit visa dito at pag-tourist visa sa Dubai. So this is just to correct yung ilang information po na napapanood nyo sa mga lumang videos ko about sa mga gustong mag-visit visa. Okay, so I'll promise guys na it will be the most complete information na kakailanganin nyo before you come here as visit visa or tourist visa dito sa Dubai. Alright, so let's start with visit visa of course. Before I start giving you guys tips, answering yung mga famous Q&As, I would like to let you know guys, if you are not really that financially ready, if you think na, alam mo yan yung decision mo na mag-visit visa o mag-tourist visa dito sa Dubai is ikaw lang, without the support of your family, na yung tipong lahat ipinangungutang mo lang, mahirap po yun. Kasi po, as what I always mention, if you are coming here as visit visa or tourist visa and then planning to get a job, guys, nasa 50-50 po yung chance nyo. Matagal ko na po sinasabi na there is no guaranteed job na makukuha kayo dito sa Dubai. But what I'm saying is, kung trabaho lang, marami po dito. But it depends on yung salary ba enough para sa'yo. Yung trabaho ba nababagay para sa'yo. Kung ikaw ba hindi kang maselan sa anong trabaho na maaari mong makuha rito sa Dubai. So, if you think guys na hindi mo kaya yung buhay na ganon, kung ano lang, kahit anong trabaho, yung maselan ka sa pagkain, maselan ka sa tirahan, maselan ka sa kung ano-ano ba, suggest po, umalis na lang po kayo sa Pilipinas sa employment visa. Kasi hindi ho madali ang buhay ng isang visit visa o ng tourist visa dito sa Dubai na ang target talaga is makahanap ng trabaho. Just a clarification guys for everyone, a reason why our Philippine immigration is mahigpit po sa mga tourist visa at sa mga visit visa. It's because of course, it's our government. They just wanted to protect yung mga yung mamamayang Pilipino. Now of course, if you're really going to work abroad, they should leave the country with employment visa. Para mo yun, yung rights mo, yung tulong ng gobyerno natin para sa inyo, maibibigay ng gobyerno natin. Hindi yung tipong pupunta ka nga rito sa ibang bansa using different visa. Pero paano kung, di ba, yung safety nyo, yung support, paano kayo magbibigyan ng support ng Philippine government if, nandun na kayo paano kung magamit kayo sa something illegal. Di ba mahirap yun? Kaya nga po, madalas ko pong sinasabi sa lahat na kung wala po kayong kamag-anak dito this time, mas mabuti pong kumuha na lang kayo ng trabaho from Philippines pa lang para pagpunta nyo rito is naka-employment visa na kayo. Okay? Alright, let's go guys with the famous Q&A. Sa visit visa muna yung pag-uusapan natin today. So number 1 po is, sino ang qualified na magkaroon ng visit visa? Okay. Number 1 guys is dapat meron pa kayong kamag-anak na willing po mag-sponsor sa inyo papunta rito sa Dubai. Because one of the requirement ng visit visa sa Dubai is you need to have an affidavit of support and guarantee na manggagaling po sa kamag-anak nyo. So, nung last time na dumaan kami sa Philippine Immigration or Consulate dito sa Dubai, mahigpit po na kailangan pasok siya sa family tree nyo. Kasi pag sobrang layo na siya, especially kung magkaiba kayo ng last name, ina-reject po yun. So if you think wala kayong qualified kamag-anak na mag-i-sponsor sa inyo as visit visa, huwag nyo na po ituloy yung balak nyo. Kasi po, sayang yung perang, alam mo yun, mawawala na lang na parang bula, na pinag-ipunan mo yung perang yun, na hiniram mo lang sa mga kamag-anak, tapos mapupunta lang sa wala. So if you don't have yung qualified sponsor to give you a tourist visa,
wag na po natin ituloy. Yung tipong kaibigan mo lang or barkada mo lang, huwag na ho. Kasi lately, madami po sa mga viewers at followers ko dito sa YouTube ang na-offload because of hindi nila kamag-anak yung nagbigay ng sponsorship nila as Visit Visa. Okay? So if in case naman po na kamag-anak nyo, let's say you have a qualified kamag-anak na mag-sponsor nyo as Visit Visa, guys, tandaan nyo po na the reason why you have the Visit Visa is para po bisitahin yung kamag-anak nyo dito sa Dubai and not to find a job. So if ever naharap kayo sa Philippine immigration natin, that's not a valid reason para sabihin mo na may nag-aantay po kasing trabaho sa Dubai. Definitely, the Philippine immigration officer will be looking for an employment visa from you. Diba? So, hindi po maganda yun. So, dapat po, the reason why you have the visit visa here in Dubai is because you wanted to visit a family member. Okay? And right now, there are a lot of reasons why you have to visit Dubai. Diba na, kunyari, nandito lahat ng kamag-anak mo, they wanted you to experience yung buhay sa Dubai, they wanted to bring you somewhere here in Dubai na very famous, diba? So, yun dapat yung mga reasons why you are going to Dubai as visit visa. So, example, malaking valid reason po, let's say, may kakasal ka kamag-anak dito, o kasal ng ate mo, o kasal ng pinsan mo, o anniversary ng ganito, yung tipong ganyan. So, you have to have a valid reason why do you have to visit Dubai. Okay? And, kapag nandito na po kayo as visit visa, it is legal guys hindi po illegal na maghanap ng trabaho dito. While you are on a visit visa status, pwede pong magpasa-pasa ng resume. So, pwede po kayo mag-walk-in sa malls. Hanap lang kayo ng Filipinos, ng mga staff. Pwede niyo pong tanongin sa kanila kung hiring ba sila or not. So, you can submit yung mga yung mga resume niyo or CV niyo sa kanila. Or there's also one way of applying is through online. So, may mga websites po na pwede niyong puntahan and you can submit your resume via email. So, mas madali po yun. Hindi nyo kailangan gumastos. So, if ever po na dumating yung time na let's say one company will hire you, lagi po tinatanong mo madalas sa akin, magkano daw yung valid o yung normal na salary. So guys, ang salary po is depending on the company kung sino pa yung mag-hire sa inyo. Pero for me, bilang personal opinion ko lang, acceptable salary should be 2,500 and above. So if your salary is lower than that, medyo mahirap po yun kasi honestly guys, medyo mataas pa yung cost of living dito at mataas ang bahay dito. So pagdating po sa mga rent ng house dito, let's say if you're just bed spacer, nasa 700 na po pataas. 700 dirhams. So conversion po in peso, 1 dirhams is equals to almost 12 pesos. Ganun po siya kalaki. So you have to compute na before you accept any job offers, try to convert it into peso and try to minus yung mga possible expenses mo. At kung magkano matitira. If you think na worth it yung matitira para makapag-ipon ka, then why not? Okay, so to continue guys is, once na hindi po kayo nakahanap ng work nyo after ma-expire yung visit visa nyo, you have the option to extend 1 more month. Okay? And, kapag for example, na minalas kayo hindi pa rin kayo nakakuha ng work after 1 month extension, you have no choice but you have to get out of Dubai. You have to exit. So, yung country na madalas na pinupuntahan ng mga Filipino is sa Oman or sa Kish, Iran. Pwede rin option umuwi sa Pilipinas, pero alam naman natin na kapag sa Pilipinas ka na naman galing, itadaan ka naman sa Philippine immigration natin na sobrang hirap. Okay, then after that, let's say nasa Kish, Iran na kayo, pwede po kayong bumalik ulit sa Dubai as visit visa, so this time medyo mas mababa lang yung gastos. Okay, sisingit ko lang, normally tinatanong sa akin magkano yung gastos ng visit visa, yung plane ticket versus yung visa. Normally guys, nasa 27,000 pesos, pataas lang po yun. Okay? 27,000 to 30,000 pesos yung visa plus yung plane ticket. Pero plane ticket lang po yun at saka visa. So hindi pa po kasama doon yung 1 month allowance nyo, 1 month food allowance, yung bayaran nyo sa bahay, yung mga electricity, and iba pang expenses. So hindi po kasama doon. But then I suggest if you have 80,000 with you,
mas maganda po yun para it will be enough for 2 months budget. Kasi, tandaan niyo po na kapag na-hire po kayo dito, sabi ko nga, you still have to exit Dubai. So, maaaring pumunta kayo ng Kish Iran ulit or Oman. Pwede rin pong A to A, yung tinatawag pong airport to airport, wherein galing ng Dubai, pupunta kayo ng airport ng Kish Iran. Hindi na po kayo lalabas ng airport mismo, kundi babalik kayo kaagad papuntang Dubai naman. So, airport to airport lang. Okay? And then kasi pag nakabalik na kayo, yung visa niyong hawak kasi hindi na employment, and hindi na visit visa, kundi employment visa na siya. So, kapag employment visa ka na, pwede ka na magtrabaho, but you have to submit some medical checkup and Emirates ID. Okay, kailangan nyo rin po ng labor card, but no labor card are provided with the company, so hindi nyo po ito ipoprocess. And what else? So, kapag nagtatrabaho na po kayo, tandaan nyo po na ang sahuran po nito is 1 month. So, kailangan nyo po talaga marunong kayo magtipid, kasi isang buwan or 30 days pa bago kayo makatanggap ng sahod nyo. Okay, and let's go guys to next topic tungkol naman po sa mga tourist visa. Guys, the difference of tourist visa is pupunta kayo dito sa Dubai as turista. So, walang mahirap na pwedeng maging turista. Because how can you afford to become a tourist in one country? Especially not Asian country. Kasi Middle East na po yung Dubai, sobrang layo. Kumbaga, malaki na yung gagastusin mo sa airplane ticket mo, mas mataas ang cost of living, etc. etc. Ikaw-question na kayo ng Philippine immigration natin. Okay? And medyo mahigpit ng konti yung tourist visa because kailangan afford mo talaga na yung lifestyle, kumbaga yung finances mo is talagang pang turista ka. Na you can afford to make pasyal to Dubai. Make pasyal. Guys, you can watch my video, yung how to avoid offloading in NAIA. Makakatulong po yun para sa inyo. Okay, to continue about tourist visa po. From Philippines pa lang, if you are tourist visa, let's say Philippines direct to Dubai, hinahanap po ng Philippine Immigration yung affidavit of support and guarantee pa rin. So guys, tandaan niyo po na yung affidavit of support only be coming from your relatives lang. So kung wala pa rin po kayong kamag-anak na magpo-provide ng affidavit of support mo dito, hindi po rin kayo makakalusot sa Philippine immigration natin. Okay, so sino lang yung mga makakapasa as tourist visa? Let's say pag direct flight from Manila to Dubai. Guys, una po is, let's say if you have work in the Philippines, now you still have your employment certificate with you, showing na malaki yung sahod mo, you have your credit card, na kumbaga yung financial status mo is can afford to have na can afford na mga masyal lang sa Dubai, po pwede po yun. Okay? So, it's important na kumbaga yung financial standing nyo is talagang pang turista kayo. Pero kunyari you are jobless, tapos hindi naman gano'n kaganda yung tawag nito, yung profile mo, malaking question po yan sa Philippine immigration natin, na how can you become a tourist in this kind of country? Kung parang buhay mo dito sa Pilipinas, hindi mo na kayang, i-survive. So, malaking question po yun. Okay, so, payo po is, one more option is na pwede pong gawin is you can have, pwede po kayo mag-tourist sa Asian countries which doesn't require yung mga visa natin. So, which country is that? So, yun na yung, you can go to Hong Kong, you can go to Singapore, you can go to Thailand, you can go to Cambodia. Nasa mga Cambodia? I'm not sure about Cambodia, because I heard kasi some Filipinos are there. So, pwede po kayo maging turistas dyan. And let's say, kapag nandiyan na po kayo, pwede na po kayo magkaroon ng tourist visa going to Dubai. And, kasi po, if you're coming from that countries, not Philippines po, yung pagiging turista po is hindi na kailangan ng affidavit of support. Kasi the reason is, you are capable of becoming a tourist. Kasi, di ba, you can afford to go to Hong Kong, Singapore, or Thailand eh. So meaning, if you can go into that country, you can also go to Dubai. So, in that case po, hindi na po kailangan ng kamag-anak, okay, para mag-tourist po kayo dito sa Dubai. Pero guys, pahay ko lang po sa inyo,
If you are doing that, make sure po na yung taong kakilala nyo o kaibigan nyo o barkada nyo na nandito sa Dubai na magbibigay sa inyo ng tourist visa, dapat po talaga nandun yung 100% support niya sa inyo. Kasi, syempre guys, siya yung tag nito, he will be responsible sa sitwasyon mo din sa Dubai na kailangan makahanap ka ng trabaho. If not, kailangan nandun siya, supportahan ka para sa pagkain mo, etc. Or dumating yung time na kailangan mag-exit. And also, kailangan po maayos yung usapan nyo ng tao na tutuluyan mo rito sa Dubai if you're going here as tourist visa. Okay? Nako! So, alam ko po na marami po sa mga Pilipino ngayon ang gusto talaga pumunta rito sa Dubai. Pero guys, ulit-ulit ko pong sinasabi, if you think that you are not really that ready, na hindi kayo ganun ka handa na pakawala niyong pera, masayang lang if ever na hindi kayo makahanap ng trabaho dito, better guys, just stay in the Philippines. Diba? Marami namang trabaho sa Pilipinas I know, kasi lahat ng mga opisina ko dati, same company pa rin nagtatrabaho. Regards po sa lahat ng taga-MERS shipping company, sa lahat ng mga taga-MERS Global Service Center sa Ortigas, hello po sa inyo lahat, sa lahat po ng taga-Citibank na nasa Emerald Avenue, hello. Okay, bakit ba ako bumabati pa? Alright, so another Q&A guys na nababasa ko lately sa Facebook account ko na madalas binabato sa akin is tungkol po sa gamit na dadalhin. Okay, if you are visit visa or tourist visa. Guys, I suggest, visit visa ka, I think parang huwag mo naman pakita na sobrang dami mong gamit na parang titira ka na dito. Diba? So, pakita mo naman na travelers ka lang. Okay, nandito ka lang for a month. So, hindi mo naman sila kailangan ng buong cabinet mo. Diba? And I suggest sa mga nagtuturist visa, if you have camera with you and all, diba? Sabi ko nga sa video ko sa how to avoid offloading in NAIA, is you have to prove na turista ka talaga. And you have to know kung you have an idea about the country na pupuntahan mo. Teka, bakit na pupunta this time? At this month? Diba? So, right now guys, today is February. So it means it's still winter time, and you know it's the best time for you to really enjoy Dubai and be a tourist here. Kasi masarap po maglakad-lakad sa labas, lalo sa bandang hapon. Kasi hindi po ganong kainit. You can enjoy outdoors. Yung tipong ganon. And then of course, sino ba naman kasi ang ayaw, okay, na pumunta ng Dubai just to see the one and only 7-star hotel in the whole world, which is yung Burj Al Arab. Diba? All the people in the world wants to see that by their own eyes and have picture. Diba? And one more thing, sino ba naman kasi ang ayaw na makita man lang at masaksihan ang dancing fountain ng Dubai, plus the tallest building in the whole world, which is the Burj Khalifa, na magkatabi lang sila. Diba? Hello, Mr. Immigration Officer. Lahat po ng tao ay gusto pong makita yung mga ganitong klaseng bagay dito sa mundo. Okay? And I think that's a valid reason if I can afford naman para pumunta sa Dubai just to see these things. And also to meet Junis Rossano, a Filipino Dubai vlogger in person and have picture with him. Eh, sobrang valid reason na po yun. Joke lang po. Hindi ko kayo makakalusot sa immigration officer natin kapag ako yung sinabi yung dahilan. Okay, one more guys is, ulitin ko po sa inyo, for example, if you are a tourist visa, kapag na-hire po kayo guys, is you will be doing the same thing doon sa mga nag-visit visa, na you also need to exit Dubai, and kailangan nyo po mag-antay sa Kish, Iran or sa Oman ng employment visa nyo. And that's the only time na pwede kayong bumalik with your employment visa na hindi na tourist visa. And you will also be submitting the same requirements. Kailangan nyo pa rin magpa-medical dito, and then the Emirates ID. So same thing with the labor card to be provided by your company. And then the salary of course is still 1 month. So kung yung difference mo lang as visit visa and tourist visa is that yung reason why you are going to Dubai. Yun yung difference. But then once na na-hire po kayo dito, pare-pareho na po lahat. Okay?
So, message ko po sa lahat po ng mga Filipino nasa Pilipinas pa lang na nagbabalak na magpunta rito as tourist visa or visit visa. Good luck po sa inyong lahat. I really want you all guys na sana po pagpalain kayo that God will, give you the chance na makahanap po ng magandang trabaho dito sa abroad. Okay? At para naman po sa lahat ng mga naka-visit visa at naka-tourist visa na nandito na sa Dubai ngayon, guys, I wish all of you good luck. Sana po makahanap kayo ng matinong trabaho as soon as possible para po masimulan nyo nang tuparin ang pagtupad ng mga pangarap nyo at ng pamilya nyo. Okay? So guys, last message ko po sa lahat ng mga followers ko from all over the world, especially kay Aimee ng Singapore. Aimee, thank you so much na even though nasa Singapore ka at nasa Dubai ako, napag-uusapan nyo ng asawa mo ako, especially sa mga bagay na mga pinapaya ko sa mga OFW. So guys, sa lahat po ng mga Filipino na nasa Canada na pinapanood po ako, sa lahat po ng mga Filipino na nasa Italy, nasa Milan, lahat ng mga Pilipino na nasa Japan, kay Ate Ruth, sa lahat ng mga Filipino na nasa Switzerland, kay Ate Marlene, at sa lahat po ng mga kamag-anak ko na nasa Canada, sa Victoria po, sa mga classmates ko na nasa ba sila Claire, nasa Alberta, hello sa inyo lahat dyan. And of course, sa lahat po ng mga Filipino from Luzon, Visayas, and Mindanao na pinapanood po ako dito sa YouTube. Have a nice day po sa inyo lahat. God bless you all guys. Ciao!